Happy birthday, Daddy! Alas 12 na po. Pero hindi pa kami tapos. Birthday na ni Daddy D! Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. And ang birthday boy ang nasa likod ng camera, si Daddy D. Ayan, gagawa po tayo ng DIY cake para syempre sa birthday ng aking my loves. Wow, may mga pa-my loves tayo dyan. At ang gagamitin ko, tingnan nyo naman, napakasimple lang po. Yan, mga cake bars na galing lang po yan. Syempre sa groceries kasi fudgy bar po yan. Gagawin natin yan together with cream cheese at saka po yung creme densada. Ayan, titingnan natin, susubukan natin syempre yung ating mga napapanood. Syempre, mas maganda rin yung paminsan-minsan ay ang ating cake ay sarili nating gawa, no? Hindi naman yan hindi na natin i-bake, no bake na kasi. Kaya sabi ko, uy, kaya ko yun gawin. Kaya kong gawin yun, palagay ko. Ayan, syempre yung ating cake bars, tanggalin muna natin sa lalagyan. Hindi ko muna aanuhin lahat. Babalatan lahat, baka naman kasi sumobra dahil medyo maliit lang tong aking lalagyan. Pero ano po ito? Pandan flavor. Yeah, green po itong ating balot. Yan po ay pandan flavor. Buko pandan. Buko makapuno pala. Ano buko pandan? Makapuno. Makapuno po pala to. Ayan o, makapuno. Cream filled. Makapuno po itong flavor niya. Ibig sabihin kasi may buko. Nasanay kasi ako na pag green at buko pandan agad. Yan. 5 po muna ang aking gagamitin. Ang bubuksan ko ay 5 muna. Tapos hahati-hatiin lang muna sa gitna para naman mailagay ko dito sa ating lalagyan. Okay. Ayan, eto na po. Inalis ko na po yung sapin sa ilalim. Kayatin po natin sa gitna. Ayan. Tapos yung ilalim, yung pinaka-ilalim, yun muna yung ilagay natin dyan. Sa pinaka-base. Lagyan natin ng base. So, hindi po ito perfect na square or rectangle. Kaya ito po ay pagkakasyahin natin, puputol-putulin na lang po natin. Okay. Isiksikin po natin yan. Para meron tayong base ng ating cake. Ito na po yung pinaka cake natin. Cake na rin naman po kasi ito. At napakasarap din po ng lasa as in. Ayan. Meron po kasi itong nakalagay na palaman. Kaya mas po talaga to. Mas masarap na ito ang gamitin. Ayan. Putol-putulin po natin para magkasya. I-press po natin. Hindi naman po kasi natin aalisin dito. Dito na natin susungkit-sungkitin yan. Dahil wala po akong cake molder. Yung malaki pong bilog. Or yung kwadrado. Tapos tinatanggal yung side. Hindi naman po kasi ako talaga nagluluto ng cake. Ayan, meron na po tayo ditong base ng ating cake. Ayan. Tapos po yung mga susunod na layers po, yan po yung gagamitin natin. Tapos pag kulang pa, maglalagay po tayo ng iba. Kasi medyo mataas po itong ating lalagyan. Ayan. Alright. Ang sunod po natin gagawin ay ibibit po muna natin ang ating cream cheese at ang ating creme densada. Unahin na po muna nating ibit yung cream cheese. Pero mamaya, imimix naman natin yan ng sabay. Okay. I-set aside po muna natin itong ating cream cheese. At ibit naman po natin ang ating creme densada. Chilled po ang ating creme densada para
umalsa po. Chill din po yan. Chinil ko siya ng ilang oras lang naman. Hindi ko naman chinil na magdamag. Yan, ayaw nang magdabas. Okay. Kaya mas naging creamy siya. Mas naging thick. Tapos, kaya lang nag-brown out. Alam niyo naman po ang brown out dito. Sobra-sobra. Yan, igit ko lang. At ayan nga po, nag-brown out na naman. Ito po talaga yung mahirap dito ngayon sa amin. Parang Christmas light po talaga. Medyo nag-melt na nga yung aking creme densada. Tapos to, na-stop pa yung... na-stop pa yung ano natin, yung pagbibit natin. Nako, ewan ko na lang kung anong ano. Magiging liquidy po kasi to. Dapat po kasi talaga medyo ano siya. Medyo firm. Medyo buo. Kaso... Ayan, nag-brown out na naman po. Pang-10 na siguro to ngayong maghapon. Ayan, hihintayin po muna namin yung kuryente bago po namin i-beat ulit. Kasi wala naman po kaming choice. Ayan, after 30 minutes po, nagka-kuryente rin. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Balikan po namin kayo kapag medyo maingay po kasi malakas yung ating mixer. Balikan ko po kayo pag okay na to. Ayan, ilagay ko na rin po yung cream cheese. Para maisama ko na dito sa pagmimix. Kaya lang talagang naging liquid po talaga yung ating mixture. Medyo nakakadismaya, kaya wala po talaga tayong choice. Tingnan lang natin kung anong mangyayari bukas. Pero, I think magiging parang ice cream to talaga. Hindi siya na magiging foamy, pero... ice cream cake na tayo, 'di ba? Gano'n naman 'yun. Magiging ice cream cake ang DIY cake natin. Ayan, tapos na po yung ating pagbibit. Hawak ko na ang bit. Ayan, okay na po ito. Okay na po yan, kaya lang medyo liquidy siya, pero okay na yan. Wala na po tayong choice, kundi ilagay na talaga dito sa ating cake. Pero feeling ko talaga sobrang sarap niya. Sobrang sarap kasi tinikman ko. Napakasarap na ice cream cake. Nagiging ice cream cake po talaga to. Ayan. Kasi lalagyan pa natin ng layer yan, na another layer ng ating fudgy bar. Lagyan po natin. Kaya lang, liquid nga to. So, I'm not sure kung hindi siya lumubog. Baka kasi lumubog. Pero talagang magiging napakasarap na ice cream. Ang sarap niya po talaga. O, di ice cream cake ang cake ni Daddy D. Tapos lagyan po natin sa ibabaw para magiging parang ikalawang layer. Huwag sanang lumubog. Parang lulubog siya. Kalagyan lang. Ha? Manipis na nga yan eh. Kasi supposed to be po, hindi siya lulubog kung hindi po nag-brown out ng napaka habang oras. Ang daming beses po talaga nag-brown out. Hindi lang isang beses. So, nang chinichill ko yan, walang nangyari sa buhay natin. Okay lang yan. Sige, ang mahalaga, masarap. Napakasarap. Yan ang mahalaga. And, lagyan din po natin ulit sa ibabaw. Lulubog siya, pero at least nandyan lang yan. Oh, di ba? Saktong-sakto pala siya dito. Pero hindi po natin siya dapat punuin. Kasi lalagyan pa natin siya ng cling wrap. Pero okay lang yan. Hindi naman siguro aabot yung cling wrap. Wow! Eksaktong-eksakto. Lumutang. Lumutang po.
Pero kailangan natin siyang i-push ng konti. Yan. Nag-liquidy kasi siya eh. Sobrang sarap ng ice cream na to bukas. Alam niyo po yung mixture talaga ng cream cheese at saka ng creme densada. Grabe, sobrang niya. Sobrang sarap, basta sobrang sarap. Kaya kahit na medyo malata yan or lumutang yung ating mga Pudgy bar, okay lang yan. Ice cream cake tayo bukas. Kasi bukas, lalagyan ko pa yan ng budbud dito. Kapag matigas na po. Lagyan muna natin ng cling wrap. Ayan, binawasan po namin ng konti. Ng ilang kutsara. Kasi nga, para hindi sumayad yung ating cling wrap. Ayan, para kasi sasayad kasi kapag masyadong punong-puno. Binawasan natin ng konti. Bukas kapag tumigas, lagyan pa natin ng durug-durug na Pudgy bar. Ayan naman yung magiging design niya sa ibabaw. Kahit hindi perfect ang itsura niyan, bukas magiging perfect yan. And ang lasa niyan talagang pag-aagawan. Kaya lang panay ice cream. Puro ice cream ang aking ang aking pa-dessert. Puro ice cream. Pero I'm sure mainit-init naman bukas ang panahon, no? Kaso baka umulan ng todo. Pag umulan naman ng todo, sarado natin dito sa gilid kasi hindi inabot. Pag umulan naman bukas, sana naman ay hindi umulan. Kasi mainit ngayon. Ayan. Okay. Lagay na natin dito sa ating ref. Tapos, mga ilang ulit magbo-brown out. Pero magiging ice cream naman yan. Lalamig din yan. Ayan. Gagawa pa po kasi ako ng isang dessert pa. Yung mango graham ice cream naman na ilalagay ko doon sa aking mga transparent po na mga lalagyan. Ayan, 15 minutes na lang po. Birthday na ni Daddy D, pero gumagawa pa rin kami ng dessert. Kasi nga po, brown out ng brown out. Ayan, meron tayo ditong tatlong all-purpose cream na yung dalawa ay nalusaw na naman. Kasi nga po, talagang grabe talaga. O choice naman kami. Tatlo yung gagamitin natin. Bali pang 4 yung nandito. Pero hindi naman yan ganito kadami. Of course. Kaya lang creme densada na kasi yan. May cream na yan. O at least itong ating Nestle, siya? Nabuo. O kahit paano magbabago ang niyan, ang volume. O nga po pala, ang gagawin natin ngayon ay ang mango graham ice cream. O, ilalagay po natin yan dito sa mga canister natin. Ito po, yung ating mga transparent na lalagyan. Yan po yung ating gagamitin. Ilagay na rin po natin ang ating mango flavor na condensed milk. Ito po ay chinil ko din. Ayan. And isang creme densada. O, para medyo madami po ang ating magawa. Dahil 50 pieces naman yung aking lalagyan. Lagyan po natin ng crushed grahams. Pero hindi po masyadong marami para lang meron ng lasa agad ng graham. Yung ating mixture. Hindi rin naman po natin ilalahat. Kalahati lang po ng ating isang pack. Kasi ito naman po, lalagyan pa rin natin siya ng buo-buo. Para naman syempre meron tayong makapack. Ayan, okay na po ito. Makikita nyo po, umalsa din naman yung ating mixture. Tapos,
Ilalagay ko lang po to sa pitchel para mas madali po nating maisalin dito sa ating mga transparent containers. Tapos lalagyan na lang po natin ng mangga isa-isa. Hindi po natin dudurugin yung mangga para po meron naman tayong makakapang manggang buo. Medyo mura po kasi ang mangga ngayon dito sa amin. Yan ang medyo ngayon, season pa rin kahit paano. Ayan. Ayusin ko lang po para naman makapagsalin-salin tayo. Lalagay ko lang siya sa pitchil. Ayan, nakalatag na po yung ating mga lalagyan. Nakakatuwa po ito yung mga transparent. Hindi mo makita rito. Ang gaganda. Ang gaganda nila talaga. Lagyan natin. Hindi natin pupunuin kasi may takip pa po ito at saka merong ilalagay pa tayong mangga. Yan. Parang ilang piraso lang to 150 ml po kasi to. Kaya medyo talaga siya. Malaki-laki din. Yan. Mag-sample po muna tayo ng ating style. Lagyan natin ng mangga sa ibabaw. Siyempre lulubog yan para at least nasa loob din siya. May makain-kain din tayong mangga. Na buo. Masarap po kasi yung malalasahan mo talaga yung mangga. Yan. Ang gagawin ko po sana ay yung Graham bar. Kaya lang sobra-sobra nga pong brown out ngayon. Pag nag-Graham bar tayo, tapos hindi naman mabuo. Wala lang rin. Tapos lagyan natin siya ng konting biyak-biyak na Graham din. Huwag naman masyado malaki. Yan. Diba? Ang cute ng design. Ang ganda. Diba? May pa-design tayong ganon. Mga tig-iisa lang po ang mga bisita namin. Okay na. Kasi yung ating cake ay ice cream din po. Parehas din. Ice cream cake ang DIY cake natin tomorrow. Yan. Yan lang naman po yung gagawin natin. Pinapauna ko na. Malinis po ang aking mga kamay. Pag may plastic po kasi napakahirap putol-putulin ng Grahams na to. Ayan. Tingnan nyo naman po. Nakakatuwa. Dagdagan natin. Diba? Ang sosyal. Ganyan ang gagawin natin. Tingnan nyo naman. Ayan. Tapusin lang po namin ito. Tapos ipapakita namin sa inyo kung nakailang piraso yung ating mixture. Happy birthday, Daddy! 12 na po. Hindi pa kami tapos. Birthday na ni Daddy D. Ayan. Lumubog na po yung ibang mangga. Kasi parang nandun siya sa loob. Yan na lang yung nakausli. Tapos magdadash pa tayo ng konti mamaya sa ibabaw. Siyempre habang tumatagal nawawala yung pagkaset ng ating mixture. Ayan. Pero nakakatuwa. Sobrang sarap po. Ang lasa talagang the best. Ayan. 28 pieces nga po pala. 28 yung ating nagawa. Sakto na yan sa amin. Di ba kami umaabot ng 28? No? Ilang peraso lang naman po kami. Yung buong Team Harabas. At ang family. Yan. Tapusin ko lang po. Tapos bukas, magluluto pa ako ng spaghetti. Tapos, nakagawa na po kami ni Daddy kanina ng lumpia. Pero yung spaghetti at lumpia, hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi yun lang yung usual ko rin na recipe. Kung ano yung dati ko pang mga recipe ng lumpiang Shanghai at saka yung spaghetti, yun din po yung gagawin ko bukas. Tapos kasi iba rin yung mga lulutuin ng Team Harabas. Ayan. Papakita ko po sa inyo bukas pag nakaset na po ito and then yung finishing touches po ng ating ice cream cake.
Lagyan po muna natin ng konti. Then, i-dash natin ng konti. Siyempre, para maganda ang itsura. Parang may pulburon siya sa ibabaw. Wow. Parang may pulburon siya sa ibabaw. Yung mangga, parang surprise yung mangga natin. Kasi lumubog. Wow. May pa-surprise tayo mangga, di ba? Lumubog na eh. Parang hindi naman nila alam na mango grahams. At least, buo-buo talaga yung mangga na kwadra-kwadrado. Talagang ano po yun. Mangunguya talaga nila kasama ng mga graham crackers. Pero lalambot naman po kasi bukas. Ayan, ang cute ng ating dessert. Siguro kung hindi po ako diabetic, mas lalong palagi akong gumagawa ng dessert. Ngayon talagang occasional na lang eh. Nung hindi pa ako diabetic, talagang palagi kaming may ice cream. Siguro kaya ako naging diabetic. Pero ito po occasional lang talaga. Sobrang saka ang sugar namin dito stevia. Ayan! Nakakatuwa. Tingnan niyo naman pong maigi. Sobrang cute. May pa-surprise yan sa loob na mangga. Tabunan ko yung mangga. Dapat hindi makita. Yun. Para pagkagat... buo yung mangga! Pwede shing. Asa na nga yung takip natin? May takip po ito. Ayan. Kasi kaya nga napaka-cute ng lalagyan na to. Ayan oh. May takip siya. Hindi siya katulad ng mga ordinary na mga salad na container na maliliit masyado tapos di ba? Pwedeng-pwede nga yan pang business eh yung kasi parang hindi masyadong appetizing. Yung traditional hindi kasi siya transparent na katulad na to. Ito nakakatuwa, transparent kasi. Di ba? Para siyang binili sa labas, tapos lalagyan ko pa yan ng thank you sticker. Diba? Bukas makikita nyo. Kasi, para meron tayong para siyang souvenir. Diba? Tonto si Daddy D. Parang bata yung birthday. May pa-souvenir tayo. Ayan, tapusin ko lang po ito. Baka matapos talaga kami ay 1:00. Pero, ayos lang naman po. Kasi birthday naman yung Daddy D. Ayan po. Tinatapos natin yung standee na ilalagay ko doon sa DIY cake natin. Sa ice cream cake ni Daddy D. Hindi pa kasi natin natatapos. Dahil, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo naman ang kalat ng aming table. Tingnan nyo naman yan. Isang katutak. Dahil ito ang nagawa na namin. Ito katulong ko rin ang birthday boy. Tapos, 2 yan. Meron na to. And, nagawa na ako ng spaghetti. Ayan. 2 rin yung lalagyan. 2 spaghetti din po ito. Ayan. May pa-design pa tayo. May paletos pa tayo dyan. Baka pumunat po kasi pumapawis yung ating lumpia. At ito, tapusin ko na naman. 11 o'clock na po. Kaya kami natagalan. Kaya nagbabadali ako dito dahil as usual, katulad pa rin ng kagabi, nag-brown out. O di, nung nagkakuryente, nagmadali akong mag-print. Sticker paper po ito, tapos ididikit ko dyan sa makapal kasi yung aking photo paper, naiwan ko pala doon sa apartment. Wala akong photo paper. So, gagawa na lang natin ng paraan. May mga cardboard naman ako. Ayan. Update ko po kayo sa itsura ng ating magiging standee. Pagkatapos, ayan po, ka-cute. Siyempre, madali naman yan. Inano ko na lang dyan. Pinrint ko na lang yan. Kasi siyempre, mga teachers, ready naman yan. Laging may printer. May mga papel-papel. May mga sticker papers.
Okay na yan. Pakita naman po namin sa inyo pag okay na. Ito na po yung ating mga standee. Ilalagay lang po natin dito. Pero hindi ko muna ilalagay ngayon kasi ibabalik ko pa to sa ref. Kasi 11:30 pa lang. Ayan. Yan na po yung ating nagawa. Testing lang po natin. Tigas na. Matigas siya pero medyo malambot pa din. As in yung parang creamy na ice cream siya. Cake na. Kasi inano ko yan kanina. Binaba ko para hindi sobrang tigas. Tapos binalik ko na lang ulit. Tapos syempre, nag-brown out na naman ng todo, paulit-ulit. Sabi ko naman po sa inyo. Bigyan natin ng ano sa ilalim. Ay, sa ibabaw, sa ilalim. Bigyan natin ng pa-powder. Aray, pa-powder. Oh, cute. Para talagang ano din siya. Parang may cake design din. Diba? Yan yung gagawin natin. Para merong powder sa ibabaw. Na green. O, diba? Ka-cute. Kailangan yung ma-side lang kasi yung gitna ng Pudgy Bar po ay may ano, may palaman. Diba? Goods na goods. Kabilang dulo pa. Yung gitna niya kasi, meron po tong ano, palaman. Hindi natin yan magagadgad. So, diba? Kung anong mga imperfections na butas-butas dyan ng bula, tabunan natin para maganda. At mukha talaga siyang cake. Mamaya tatanggalin ko yung masyadong malalaki. Kasi dapat, pare-pareha siya na parang powder lang. Kainin ni Utep talaga mamaya itong may palaman na to. Yan, pwede rin yung ibabaw niya, para green. O, diba? Ang ganda po. Tingnan nyo naman. Ice cream pa yan, oh. Tapos, lasang buko yan. Makapuno. Alisin natin masyadong malalaki. Marami pa naman akong Pudgy Bar. Ayan, magbukas pa po tayo ng isa para yung kabilang mga sides. Lahat ng sides. Ayan, mayroon ditong palaman. Dito tayo sa walang palaman. Para yung mga granules niya walang palaman. Saka yung bandang green. Kunin natin yung gilid para matabunan. O, diba? Tapos yung ibang maliliit, ilaglag na lang natin. Aha, diba? Ka-cute. Tapos ito po, itutusok na lang natin mamaya. Pero hindi ko pa po itutusok kasi nga ibabalik ko pa to sa ref at 11:30 pa lang. Ayan, itutusok natin yan dyan. Oh, happy birthday, Daddy D. Maganda yan mamaya. Hindi pa lang kasi masyadong makita ngayon yung itsura. Kasi hindi pa natin pwedeng itusok. Ayan, ganyan po yan. Pupunuin ko lang po ito mamaya. Papakita ko pa rin po sa inyo doon sa ating table kung ano na po yung itsura niya. Pero ito pupunuin ko po ng green. Ilagay na natin ng istandi na kinain ng langgam. Natamisan siguro ang langgam. Ayan, kinain ng langgam kasi. Wala po ang dikit. Pero okay na yan. Okay na yan. Makaraos lang ng ihip. Tapos na rin niya mamaya. Makaraos lang ng ihip. Hindi yun eh. Parang hindi naman ako yan. Kapugi! Kabata man yan. Kasi Utep lang yan eh. Okay, tapos lagay natin ang ating candle. Bitak. Ah, diba? Super cute! Tingnan nyo naman po. Tara. Diba, pwede naman akong gumawa ng cake? Tara, patay mo. Let's go.